Tiban, sambat ngang nga tantayit mensahe, tingkagan ko si Father Jigs Orsino, it Paris Priest at Santo Niño di Macadam, Rio Tuba. Palakpakan tayo si Padre. Mayat pagsurip sa kanya tanan. Kapyan pagkalabas to sa inyong tanan. Masine pagmaga. Wala pa rin sumasagot. Ha? Ano yun? Manuwang masubo sa inyong lahat. Hindi yung ginamit kong salita sa inyo. Hindi ko rin salita. Hindi ko rin alam kung ano yung sinabi. Di po, yun po ay salitang hanunuho, salitang tadyawan, salitang alangan at salitang buhid mangyan. No? At yung pinakahuli, ano nga masubo sa inyo, salitang palawaan. No? Sabi ni Bishop, sana magkaroon ng paring palawaan. No? Pagka umuwi po yung magpaparing palawan, dadaling ko po rito sa inyo. Meron na po tayong bishop na nag-aaral sa pagkapari, si Edmond Songkaling, na buhat dyan sa Kulandanom sa bago po dumating ng Rio Tuba. No? Siya po ay nasa ikalawang taon sa teologiko o sa theology. Kaya lang, hindi ko alam kung madidestino siya dito sa Palawan. No? At yun po, may moving up pala sa, eto ba yung magmo-moving up? Yung nandun. Moving out. Moving out. Moving up, moving out. Yung mga hindi po nakapagbigay ng nakapasa, moving down yon. Yung mga hindi nakapasa sa mga pagsusulit. Alam niyo, nais ko lang ibahagi sa inyo yung isang totoong kwento. Minsan, sa isang paaralang, malaking paaralan, ay may bumabang helicopter. Nakakita na ba kayo ng helicopter? Sino na nakakita ng helicopter? Lahat. Siguro nakakita dahil nag-practice dyan yung mga Amerikano. Diyan sa may ilog-ilog na yan. No? Bumaba yung helicopter. Okay. May dumating pong helicopter sa loob, lumapag doon sa loob ng bakuran ng kanilang paaralan. Karamihan sa mga estudyante, habang natuturo yung kanilang guro, ay nagtayuan at biglang nagpuntahan doon sa bintana upang panoorin yung bumababang helicopter. Sabi nung kanilang guro, "Hoy, bumalik kayo sa inyong upuan para kayong palawaan." No? Sabing ganon. Gagamitin ko na lang yung tribo ninyo, pero hindi po kayo yun. No? Para kayong palawaan. Para kayo ngayon lang nakakita ng helicopter. Ngayon, nagtaas ng kamay yung isang palawaan. "Ma'am, bakit naman po kayo ganyan? Ako po'y isang palawaan, pero hindi po ako tumakbo sa tabi ng bintana upang panoorin yung bumababang helicopter."
Bakit naman po ganyan ang pagtingin ninyo sa mga Palauan? Ang lahat ng tumayo at nagpunta doon sa bintana, no? Yung mga Tagalog, o sabihin natin sa tawag ng mga mangyan, damuong, no? Yun yung mga nagtakbuhan upang panoorin yung bumababang helicopter. Pero walang natibo na tumakbo sa tabi ng bintana upang panoorin yung bumababang helicopter. Mga kapatid, narito yung Maris brother o yung mga brother, sina Brother Frank, o sina Brother Albert, sina Brother Larry noon, upang itaas ang antas ng inyong kaalaman at makipagsabayan sa mga tagapatag. Kung kayo'y kulot, makipagsabayan sa mga unat. No? Kung kayo'y mga maitim, pero hindi naman maitim yung Palawan. May mapuputi, no? Oh. Maitim pa si Brother Frank sa inyo. At yung makipagsabayan ba, no? Na hindi ituring na mangmang, kundi ituring din na may pinag-aralan. Marami kayong alam na hindi alam ng tagapadag. Maaring marami kayong hindi alam tungkol sa kaalaman ng tagapatag. Pero huwag kayong mag-alala. Marami rin kayong alam na hindi nila alam. No? Kaya, yun po. No? Ngayon, naririto sina Brother Frank, hindi upang iligtas kayo. Wala pong ibang makakapagligtas sa inyo. Maliban, kayo rin ang magliligtas ng inyong sarili kung tatanggapin nyo lamang, no, ang kaligtasan. Kahit na sino ang magturo dito, magbigay ng kaalaman dito, kung tatanggihan ninyo, ay hindi tataas ang antas ng kaalaman. Kuminsan ako'y nagtatanong sa mga matatanda ng mga sambayanan ng mga katutubo. Dahil doon sa amin, sa Rio Tuba, tinanong ko ang mga bata kung marunong pang magsalita ng Palauan. Wala na po halos marunong magsalita ng Palauan. At yun yung isa sa mga nakalulungkot. Bakit po? Ginusto ng mga kabataan na mag-cellphone. Imbes na magsalita o makipagkwentuhan sa kapwa Palawan sa salitang Palauan. Kawawa. Bakit ko sinabing kawawa? Hindi na nila kami maibebenta. Hindi na kami nila maluloko. Bakit? Hindi nila alam ang salita ninyo. No? Dahil ang salita nila, yung salita rin namin. No? Kung kaya nga't walang sekreto na masasabi yung mga bata kung hindi sila natuto ng salita. Kaya nga't hindi po ito obligasyon ni na brother, ng mga Maris brother, kundi ito'y obligasyon ng mga matatanda dito, ng mga magulang. No? Sino po dito sa mga kabataan na ito may cellphone? Pagkataas nga ng kamay. Aminin na yung iba. Okay, matakot, di ko kayo tatawagin. Ang dami na, no? Mukhang dumadami may cellphone.
Doon po sa banda ng Bunog, doon po sa mga kanatubuan doon sa Bunog. Naawa ko doon sa isang matanda. Pinagpalit niya yung kanyang lupa sa isang motorsiklo na sira. Sira na, pinagpalit pa doon sa pinaayos, hindi na po maayos yung motor. Huwag di masabi na merong motor. Dahil kasi yung mga ganyan, simbolo ng estado ng buhay. Maring may cellphone ka, may motor ka, ibig sabihin, mataas na ang antas mo sa buhay. Kung naloko ka naman, lalo mong ibinaba ang antas mo sa buhay. No? Kaya, yun po, kanina, nung kumanta ng ama namin, nagulat ako. Itong mga dalagang ito, kumanta ng ama namin. Nung kumakanta yung hindi ko na dinig na kumanta, nakatitig lang kay Bishop. Nainggit nga ako kay Bishop at kay Bishop lang nakatitig. Ibig sabihin, mas gwapo talaga si Bishop. No? Hindi kayo pinilit ni Brother Frank na kilalanin si Kristo. Hinayaan kayong manindigan para kay Ampo. Yung paninindigan kay Ampo at paninindigan kay Kristo ay iisa. No? Kaya nga po, sa buhay pananampalataya, kung papayagan lang ako ni Brother Frank, sana hindi na kami ang magsaserve kay Bishop. Sana may altar server ka na rin. Sunod. Oo. Tuturuan niya ni Brother Albert. Oo. Saka, meron ng siguro, maganda nito mag-sharing, magkaroon ng sharing o bahaginan yung mga katutubo doon sa ibang lugar na sabihin natin ay nakakaganap ng ilang tungkulin sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap. May pagsisikap din po kayo at napakahalaga ng pagsisikap na buuin ang inyong munting sambayanan. Whether mananampalataya kay Kristo, mananampalataya kay Ampo, hindi kailangan ang pagkakaiba, kundi ang pagkakaisa ang kinakailangan. No? Kaya, yun po, ayoko na lang po magsalita ng tapos dahil hindi rin ako nakakadalaw. Sabi ko, dadalaw ako rito. Pero siguro baka ngayon may kasama na ako. Baka sakali naman. Ayoko pa rin magsalita ng tapos. No? Baka sakali. Dahil bilang itinuro na ako raw yung mga siwa ng apostolado para sa mga katutubo. Tinanggap ko naman. Kaya bahagi rin kayo ng apostolado ng simbahan Katoliko. Kaya nga kung ano man yung maibabahagi niyo sa akin at titingnan ko kung may maibabahagi ako sa inyo. No? Wala akong pera. Sina brother din, walang pera yan eh. Ewan ko lang. May pera ba kayo? Wala rin. Wala kaming pera. Pero siguro sa usapin ng karanasan at sa usapin ng kaalaman,
Yun ang maibabahagi namin sa inyo, ang aming sarili. Maibahagi namin sa inyo ang sarili naming buhay. Siguro ilang beses na muntik nang mamatay si Brother Frank dito sa sandali na may na malaria sila. No? Sa sandali na may sakit sila. No? At salamat do sa mga nagalaga sa inyo, sa ating mga Maris Brothers. No? Kaya nga yun po, sana po may magpari, may mga maging aktibo sa gawaing pangsimbahan, may mga maging aktibo sa gawaing pangsambayanan, may mga aktibo na ipaglalaban ang karapatan ng mga katutubong Pilipino. Mabuhay po kayong lahat.